That term, sir, ano po yung name? My name is Mark Kulan. Yung age? I'm currently 41 years old. I was born 1982. Ilang years na po yung business? Well, marami akong naging business. Siguro, mas maganda talaga is, gano'n na ako tagal sa business. Currently, last 20 years na ako sa business. I've never been employed. So, after school, diretso negosyo na. And ano po yung business niyo? Marami na ako naging business. Actually, nung nag-uumpisa ako, siyempre, hindi naman kami mayaman. So, nag-start lang ako na magbenta ng kung ano-ano para lang kumita. Kasi, to give you a background, hindi rin kasi ako nakatapos ng pag-aaral. So, kumbaga may pera kami na, tapos biglang wala. So, hindi ko natapos. Pero, iniisip ko na, hindi pwedeng maging hadlang yan para hindi ako maging successful. So, ang ginawa ko, pumasok ako sa ibang negosyo. Tanong ko sa mga kilala ko, ano ba pwedeng ibenta? So, hanggang sa natuto ako sa business. Saan po ba yung business? Well, yung business ko dati sa Manila. Kasi Manila-based kami. Sa Manila talaga ako lumaki. Although nag-high school ako dito sa Santiago, sa Montessori. Pero nung college ako, sa FEU na ako. So, hindi ko nga natapos. Pero nung nasa Manila, doon ako nag-umpisa mag-aral about business. Kasi may mga kalaro ko sa computer games mo. Ka-Counter-Strike ako nun. Nag-Dota ako. Pero pinagkaiba namin, sila, nagtataka ko, pag uuwian na namin, ako naglalakad. Pero sila, naka-sports car. Ito, anong ginagawa nila? Bakit naka-sports car sila? Ako mag-jeep. Doon ko na inalam, ano yung sikreto, ano yung meron sila na hindi ko ginagawa sa ginagawa nila. Only to find out, kahit bata sila, hindi-negosyo na sila. So yun yung nakita ko pinagkaiba namin. So doon na ako na-curious about business. So nagtanong na ako, ano yung ginagawa nyo? Pwede ba akong sumali dyan? Yung mag-sideline nyo? Then eventually, natuto na ako. So, sir, what preparations did you make before you engaged in this type of business or job? Well, when I started doing business, number one, mag-engage siya sa isang business. For any endeavor or any work, kailangan pag-aralan mo siya. That's the basic. Walang bagay na naging successful na hindi pinag-aralan. Kailangan ng pinaka-preparation mo dyan is yung pag-aralan. Kumbaga, very important in any endeavor na pag-aralan niyo muna kung ano yung papasokin ninyo. Pag pinag-aralan niyo siya, i-analyze ninyo. Well, pag pumasok ka sa business, meron tinatawag na SWOT analysis. SWOT analysis. Ano yun? Alamin mo yung strength, alamin mo yung weakness, alamin mo yung opportunities and threats. So ano ba yan? Yung strength, ano ba yung pinaka-edge ng business mo? Ano ba yung weakness niya? So, alamin mo rin ano yung opportunity niya, gaano kalaki, gaano kaliit. And at the same time, alamin mo ano yung pwedeng maging downfall niya o yung threat ng negosyo. Kunyari, pwedeng may kalaban ako o pwedeng may gumaya sa akin. So, yun yung mga bagay na kailangan mong maintindihan. Secondly, kailangan alam mo yung in and out. When you say in and out, ito yung CAPEX, OPEX. Ano ba yung CAPEX? Capital expenditures. Ito yung capital mo. Dapat alam mo. Kung ano naman yung OPEX? Ito yung operational expense. Ano yung operational? Yan yung pangsahod, renta, electric, internet, yung day-to-day cost ng business mo, dapat alam mo yon. Tapos, ibabangga mo siya dun sa pwedeng kitain. Kunyari, example, ang OPEX mo, yung operational expense mo is 10,000. So, dapat, ang kitain ko pala is 20,000. Kasi, ang babayaran ko monthly is 10,000 para may kita ko 10,000. Tama? Nagets niya? So, ganun ang business. So, dapat, tinitignan mo yun, monthly, quarterly, yearly. So, dapat, ikaw compute mo ngayon yun. Do the math. Kaya sabi ko, di ba nung una, kailangan pag-aralan. Kailangan intindihin. Hindi lang titignan mo, ay, kasi uso to. Magandang kita dito. Hindi. Pag-aralan mo muna. Mag-do the math ka muna. Magkano yung capital na kailangan ko? 100 pesos. Magkano ang OPEX ko? 100 pesos, 200 na. Dapat ang kikitain na 300 para may kita rin akong 100 pesos. So sa business, very important yun. Na maintindihan siya.
how it goes, CAPEX, OPEX, SWOT analysis. Yan yung mga key things na importante. So ako, in every business na pinapasok ko, kahit nagtataka yung iba, bakit ang dami mo ng negosyo? Bakit paano mo na ma-manage yun? Eh yung isa nga lang na pumasok ka sa isang work, parang ang hirap nang i-manage. Tapos ikaw ang dami kasi may system akong ginagamit. So pag na-perfect mo yung system na yun, all it applies. Kumbaga, pwede na sa lahat. Maximizing my time. So ako, ganun ang ginagawa ko. Dahil kabisado ko yung business, at nakapikit ako, tulog ako, pag-gising ko, isang tingin ko lang, alam ko na. Dahil kabisado ko na. Dahil pinag-aralan at pinag-isipan. So, sir, what special skills or characteristics do you have that are related with your business or job? Well, very important yung charm na tinatawag. There's a power of charm kung tawagin. Kasi, nung nag-start ako mag-business, ang mindset ko is hindi agad kumita. Kasi, according to study, 90% na nagbi-business sa buong mundo, not only in the Philippines, is nalulugi. Bakit? Lack of knowledge. So, ako, alam ko na sa sarili ko yun, na yung first 5 years ko, crucial, kasi alam ko hindi naman agad ako yayaman, alam ko. So, ang ginawa ko, nag-aaral ako, self-study ako, nagbasa ako ng maraming libro. Kada kikita ko, hindi ako bumibiling magandang damit. Ang binibili ko, libro. So, nagtataka iba, kumikita ka na, ba't hindi ka bumibili ng sasakyan? Or magandang damit? Kasi nga, mas nag-i-invest ako sa knowledge. So, nagte-training ako, nagka-crash courses ako, kung saan ako umaattend. And at the same time, nagbabasa ako ng mga libro. So, yun yung mga pinaka-foundation ko. Sa business kasi parang nagtatayo ka ng building. Di ba, pag nagtatayo ng building, kailangan may foundation para hindi matumba. So, ang foundation ng pagbi-business is yung knowledge. Doon ka mag-invest para kang magsasaka. Magtanim ka muna bago ka umani. So, sa business, kailangan magtanim ka muna ng kaalaman, ng knowledge mo, para balang araw, aanihin mo yan pag marunong ka na. So, kahit anong ipasukin mong negosyo, pare-pareho lang naman yan eh. Ang tanong, gaano kalalim yung alam mo dun sa negosyo. So, very important yun. At yung charm, kasi kailangan very pleasing ka. Kasi business is marketing. Marketing is business. So, kailangan marunong ka makitungo sa tao, makipag-usap, makipag-deal. Hindi pwedeng nakasimangot ka. Imaginin mo, bibili ka sa isang store, nakasimangot yung nagtitinda. Sa tingin mo, babalikan bumili doon? Siyempre, hindi. Iba yung, kahit minsan nga napapatingin ka kasi nakangiti. Di ba napapabili tayo? Kasi nakangiti, parang masarap naman bumili doon. Eh kung masungit ka, hindi, wala. So, bibili ka? Hindi, di ba? Sungit mo naman, ayaw ko na nga bumili sa'yo. So, importante yung charm na pagdating sa skills. Kasi, kahit ako, pinag-aralan ko yun eh. Bakit? Dati, mahihain ako. As in, sobrang mahihain ko. Kalabitin mo lang ako. Nahiya na ako. Pero nabasa ko doon sa libro, walang mayaman na mahihain. Ang una mo tatanggalin yung hiya. Dapat walang hiya ka. Magkaiba yun ha. Walang hiya. Ibig sabihin, hindi ka dapat nahihiya makipag-usap, to the extent nung naging CEO na ako ng isang company, andun sa requirements na kailangan marunong ka sa public speaking. Diyos ko, mahihain nga ako. Paano ako magpa-public speaking? In short, magtasalita ako sa maraming tao. And according to study, mas yung mga, kahit yung mga professionals na, mas gusto pa nilang tumalon sa building kaysa magsalita sa maraming tao. Proven yun. So, nag-attend ako ng special school na para sa public speaking. Ang mga naging kaklase ko, mga foreigners. Ito matindi, lahat sila CEO. Tapos, pag nagsalita ka ng Tagalog, 100 pesos kada word. Ito matindi, may nakatabi ako, Vietnamese. CEO siya sa Vietnam. Hey, sabi sa akin yun. Why don't. Sabi ko, hirap na nga ako dito, tatanungin mo pa ako. So, ganun. Kumbaga, extend. Ang point ko, ganun ako ka-willing matuto. Kumbaga, aside from that charm na kailangan mo skill set, mindset, importante yun. At the same time, i-prepare mo sarili. Na sa mga iba pang learning. Pwede mong i-dalhin sa sarili mo para preparation sa negosyo. Sir, how did you solve business-related problems during the early years of your business operation? Well, meron akong quotation sa, may quote ako dyan eh.
business is a problem. Problem is a business. Anong ibig ko sabihin doon? Walang business na walang problema. And every problem, merong business. May opportunity. So it's up to you kung paano mo siya i-handle o titignan. So dapat upfront ka doon. Mabilis ka mag-isip na kailangan alam mo agad yung solution doon sa negosyo. Pero mangyayari lang yon pag hands-on ka. In business kasi very important na hands-on ka. Kumbaga, kailangan alam mo yung in and out ng finances mo. Yung ano yung nagastos ngayon, ano yung benta bukas. So, very important yung ganun na scenario. So, yung kasabihan na business is a problem and problem is a business, very important yun na maintindihan ng lahat ng negosyo. Kasi kung ayaw mong problema, huwag ka na mag-business. Kasi lahat ng business may problema. So, kahit sa typical jobs, lahat yan may problema. So, hindi pwedeng, ano yan, kumbaga solution-oriented ka dapat. Hindi mo siya titignan na, kasi ganito, malulugi na ako, ganito. And besides, and to take note of that, in every failure, you're one step closer to success. So ako, I failed countless times. Kahit nung peak ng career ko, kala ko, sobrang yun na. As in, yun na. Kasi biglang ang laki, biglang ang dami naming budget. Diba? Nakapag-expand ako ng maraming businesses, real estate, distribution, at kung ano-ano pa. In one click, nawala. So, start na naman ulit. Pero yung natutunan ko doon, siyempre, mas magaling na ako. Mas nag-gain kayong experience. Next time, mas alam ko na. So, mas madali na uli sa akin. Akala ko malaki na yun. Pero hindi pala. So, tuloy-tuloy ka lang. Dapat, ako kasi doing business, kailangan yun nga, dahil nagka-problema, kailangan isipan mo ng solution. At the same time, paano ka mag-move on? Hindi yung, wala na, ayoko na, parang ganun. Hindi. So, yung problema na create sa'yo, magbibigay pa ng mas malaki pang opportunity. May kasabihan nga, ako, yun ang mindset ko. Pag may nawala sa'yo, may kapalit na mas maganda, mas malaki. Laging ganun, proven and tested ko na yan. So, nang nawala yung ibang business ka nun, may pumalit na mas malaki, mas maganda. Yun nga lang, dapat, prepared ka, magtyaga ulit na mag-umpisa. Did you follow the tips from a successful businessman or practitioner before you engage in your business? Well, paborito ko yung yung part ng tawag dito, mga great business people. So, during my time na nag-aaral ako ng about business, self-study, ang ginawa ko, niline up ko, sinulat ko lahat ng mga successful na tao. Kunyari, locally, internationally. Locally, si Henry C., na may-ari ng SN, Wokong Wei, may-ari ng Robinson, Lucio Tan, na may-ari ng PAL, Injap Sia, na may-ari ng Mang Inasal, so and so forth. So lahat yun, pinag-aralan ko. What's their common denominator in terms of knowledge o secret formula. So nung natutunan ko yun, minaster ko yun, tapos nag-aral din ako, pinag-aralan ko yung mga nasa abroad din. Yan, yung mga bago ngayon, sila Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett. So lahat yun, binasa ko yung mga, paano nila ginawa, yung mga negosyo nila. Then unti-unti, ina-apply ko sa negosyo ko. So napapangiti ako pag nagagawa ko yung ginawa nila, ganun lang pala yun. So, kala ko, pag nagagawa ko yun, yung fulfillment, ang ganda. Kasi, ganun lang pala, kala ko naman, ang hirap. Pero, siyempre, mangyayari lang yun. Maganda kasi na, life is too short para matutunan mo ng ikaw lang. Kailangan kumuha ka ng different ideas, different knowledge sa iba-ibang successful people. So, kunyari, 1% kay Elon Musk, 1% kay Mark Zuckerberg, 1% kay Bill Gates, 1% kay Henry C. Isipin mo, may tagwa 1% ka sa alam nilang lahat. Imagine? Nagets nyo? Yes. Di ba? So ako, ganun ako. Yung applicable sa pagkatao ko, or yung galing ko, kukuha ko ng idea doon sa kanila. So imaginein mo, 10 years from now, 20 years from now, I'm 41 ngayon. So, di ba? Baka
nasa Forbes magazine na ako, 10 years from now. Na nag-interview sa akin. Joke lang, pero baka, malay mo. What best business practices can you share with aspiring entrepreneurs? Well, number one is, simulan ko sa mga, lost soul kung tawagin. Marami kasing nag-aaral ngayon, nowadays. Na nag-aaral sila, pero hindi nila alam ba't nag-aaral sila. Ito ang pinakamasakit. Nagtapos, pero hindi niya alam bakit siya tinapos yun. Ano ibig sabihin? Kasi ang naging basehan kasi sabi ni tita, sabi ni tito, ito daw ang pag-aralan. Kasi ito daw ang in demand. Dapat magsisimula ka doon sa passion mo. Dapat doon ka muna magsisimula. Dapat alamin mo ano ba yung hiling mo, ano ba yung gusto mo. In that way, mapaging trabaho yan or business yan, magiging masaya ka doon sa ginagawa mo. Kasi not all the time, dapat hindi ka nakatingin doon sa pera lang nakikitain. Dapat hindi ganun ang mindset. Kasi may hangganan yun. Maburnout ka at the middle of the na karir mo. Parang hindi ko naman ito yung gusto. Diba? So dapat doon pa lang malinaw na hindi ka dependent kasi meron dalawang tao Meron tinatawag na career-oriented, merong success-oriented. Yung career-oriented, ito yung mga tao na gusto nila, yung passion nila, kunyari, teacher, engineer, yun talaga yung gusto nila, na career path nila. Meron naman yung gusto talagang maging mayaman. So, pasok ka sa business. Kung may talent ka, entertainment. So, marami ng platform na pwede nang gamitin yun. Depende dun sa passion mo, kung saan ka masaya. Pero kung ang career-oriented ka, yung typical, yung traditional, work ka, okay naman yon. Pero, frankly speaking, hindi ka yayaman doon. Kasi, bilang negosyante, alam namin yung formula kung sino yung yayaman, sino yung hindi yayaman. Isang tingin ko pa lang, alam ko na kung yayaman yun o hindi. Yung career na yon o yung negosyo na yon. So, dapat, pag naiintindihan mo na yung formula na yon, ang sarap, ang gaan. Pero, mas maganda kung passionate ka doon sa ginagawa mo. Kasi iba yun Yung iba kasi, kaya parang yung mga nag-work example, papasok na naman ako, nakakatamad. Bakit ganun? Kasi nga, napipilitan sila dahil kailangan lang nilang kumita para mag-survive. Pero meron naman yung isa, halos ayaw nang matulog. Dahil gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Hindi niya na tinitingnan yung kikitain niya. Pero mas nagiging successful yung ganun. So ako, ano ba yung naging passion ko? Creating business. So lahat ng ginagawa kong mga negosyo, dahil ginawa ko siyang libangan. Naging habit ko siya. And during my days, nung kabataan ko, iniwasan ko yung barkada, iniwasan ko lahat. Kumbaga, umiwas ako, nag-concentrate ako na mag-aaral na lang. So mas nag-dwell ako ng oras ko doon na pag-aralan yung mga, dahil yun ang gusto ko na path, na maging passionate about business. Sir, what do you think are the salient characteristics, attributes, lifestyle, skills, and traits that make you successful in your business or job? Well, sabi ko nga, in everything na gagawin mo sa buhay, pag-aaral yan, trabaho, work, or business, number one, kailangan maging eager ka and willing. Without eagerness, without willingness sa isang bagay, hindi ka magiging successful o gagaling. Kumbaga, dapat yun ang pinaka-foundation mo. Kailangan willing kang matuto. Kailangan eager ka na malaman yung mga bagay-bagay na hindi kailangan sabihin na sa'yo. Kundari, magpupusa ka na parang ako, nung during my days na nag-umpisa ako sa business, wala naman din akong pera noon. To share my idea, and I'm sure mapapanood ng iba to. Sabi mo, wala akong pera, kaya hindi ako nakapag-aral noon Ano yung ginawa ko? Nag-aral ako about sales and marketing. Self-study. Sabi ko, pag magaling na ako, mag-a-apply ako ng work, hindi para mag-work. So, ang ginawa ko, nag-apply ako sa isang company bilang maging vice president for marketing nila. Sabi, ang kapal mo ng mukha niya ito. Vice president agad, wala kang tinapos. Sabi sa akin, ng isang kasabay ko nagulat sila, lumabas yung kami. Kasi ang naging deal ko dun sa may-ari, dun sa company na yan, is, sabi ko, maliit lang ang sahod ko, pero gusto ko, may share ako sa company.
Samantalang yung ibang kasabay ko na nag-apply ng trabaho, gusto nila 100,000, 50,000 sa atin. Sabi ko ako, may pamasahe lang ako, okay na. Pero gusto ko may share ako sa kumpanya. So anong ginawa ng board of directors na nag-interview sa akin? Siyempre, dun sila sa akin. Bibigyan na ako ng sales sa kanila para lumaki yung kumpanya. Pero in return, saman sa akin, may kita ako. So, kaya siguro nagtataka kayo, wala akong pera, paano ako nakapagbuo ng puhunan mo? Ganon ang ginawa ko. Nung gumaling na ako sa sales. Sabi ko dun sa company, I want 10% shares. Pero maliit lang ang sahod ko. May pamasahe lang ako makarating dun sa office. Okay na. After 6 months, we're selling millions already. Millions and millions already. So imagine mo, example, nakabenta ako ng 1 million. At 10% may 100,000 ako. Kunyari, nakabenta ako 10 million. Anong 10% ng 10 million? 1 million. Ano ba naman yung 10,000 na sahod ko? Eh, laki na ng kita ko sa shares. Gets? Mas ginalingan ko pa. Nag-sales kami ng 100 million in 1 year. So may 10 million ako. Ano ba naman yung 10,000? Correct? Yes. So doon ako nakalikom ng puhunan ko. Saka na ako nag-create ng sarili kong negosyo. So, napaka-importante na yung skill set is very important. Saka yung mindset, napaka-importante niya. Don't limit yourself na ito lang ako. Kumbaga, huwag maging hadlang na, kunyari ako, example, hindi ako nakapagtapos. Pero malinaw sa akin yon na hindi magiging hadlang sa akin yun. Kumbaga, mas gagalingan ko pa. Kaya kung napansin mo, lahat ng karamihan, more or less, na mga bilyonaryo sa buong mundo, out of school yun nga eh. Pero hindi ka pinopromote na huwag nyo tapusin ang pag-aaral yun. Kasi magandang foundation yun. Ang point ko, hindi siya basis para maging successful ka palang araw. Kasi very important yung eager ka, yung willing ka na matuto. And up to now, and up to this date, nag-aaral pa rin ako para sa mga future na bubuksan kong negosyo. So currently, meron akong 3 negosyo ngayon. 4. Meron pang naka-line up na ilan pa. So, kumbaga nag-a-adapt din ako ng mga bagong kalaman. Hindi ako naging-stagnate na eto lang yung alam ko, dito lang ako. So, nag-aaral ako up to now. Mas teki pa nga ako sa ibang bata eh. Kasi nga, medyo iba yung pinag-aaralan. So, very important yun, yung willingness, yung eagerness. And para naman doon, tips ko naman sa mga gustong pumasok sa business is, ano lang, yung mindset na, ako may tagline kami doon sa Houston. Yung anything is possible. Lahat posible yan. Basta maniwala ka, dapat willing ka and eager ka matuto. At tignan mo yung bigger picture. Hindi masama mag-imagine minsan. Ako, yun ang pinaka-specialty ko. Yung baga, yung vision natin na malawak, kasi ayaw kong mag-settle sa, okay na to, parang ganun. Hindi. May pagka-perfectionist kasi ako eh. Gusto ko, maganda yung pagkaagawa, pulido. Kumbaga, pag nakita, excellent. Huwag ka magsisettle. Hindi, okay na yun. Huwag ganun. Dapat ang mindset lagi, to win big. Talagang dapat all out. Malaki dapat yung maging result. Kumbaga ako, yun lang yung pwede kong i-share as a business person. At the same time, talagang keep learning. Yun ang pinaka-importante doon. Kumbaga, never ending, keep learning. So, bilang estudyante, mag-aaral mabuti. Kasi yan din yung magiging isa sa foundation ninyo pag nagtrabaho na kayo, nag-business na kayo. So, thank you, sir, for listening. I thank you, sir, for having our interview with us. Thank you. Yeah. Thank you for having us. Okay, thank you then. Malagad yung grade niyo.